Hi guys, welcome back to my channel. At ngayon nga ay meron na naman tayong bagong gawa, which is yung Lancer box type na blue. So yung gagawin natin dito is mga minor lang naman, like yung kabig ng manibela, yung power steering, at marami pang iba. So guys, tara, samahan nyo ako. At so guys, dito nga pala ay quick walkthrough lang nung gagawin natin sa Lancer box type 87 SL na to. So yan guys, kitang-kita nyo maganda pa yung box type na to. Tsaka kaka-restore lang siguro mga 4 years ago. Kami lang din ang nag-restore nito. So ayan, quick walk around lang nung gagawin natin sa box type. At dito nga guys, ito yung mga listahan ng gagawin natin sa kanya. Puro minor lang naman to. At dito nga ay agad-agad ko nang sinimulan kalasin yung cover ng steering wheel. Kasi bumili ng bago yung customer and sabi ng customer ay kinakalas daw niya at bigla na lang daw nabasag. Siguro dahil sa marupok na rin yung plastic kaya siguro nabasag. At dito nga ay finifit ko na ng maganda yung steering wheel sa yung cover niya. At dito nga quick walk around lang. Tapos agad-agad ko naman sinimulan yung pre kasi kumakabig daw ng kaliwa pagka mabilis. So ang suspecha ko is baka stuck up ang caliper, or if wala sa caliper is tie rod. Ginakalas ko na nga yung gulong dito. Hindi ko na na-videoan guys kung paano ako kinalas yung caliper, pero ito nililinis ko na siya dyan. Gamit ko dyan na isabon tsaka 1,000 na liha. Yan, nilinis ko lang tapos tinanggal ko yung mga o-ring sa loob para maliha ko ng maayos, para mawala ko yung mga dumi na nabuo. At yan guys, mahabang linisan to kaya stay tuned lang kayo. At dito nga guys, isa-isa ko nang hinanginan yung mga laman loob nung caliper para mawala yung mga tubig at maisalpak na natin yung pyesa, ma-free up na maganda. So yan, habang kinakalas ko medyo nahirapan nga ako dito guys kasi yung tigas ipasok. Tsaka ang ginamit ko na lang dyan is brake fluid na pampadulas instead of grasa, pero pwede rin namang grasa, depende na lang sa inyo. So guys, pagtapos kong buuin ay agad ko naman ito ikinabit dito sa Lancer. Dito naman guys ay ginagawa na rin ni Daddy yung door lock niya, yung power lock nung pinto. Tinitingnan niya kung ano ang may sira. Pero ang ginawa namin dyan is pinalitan na namin ang buo, pati wiring. Tsaka dito yung hazard, ginagawa na rin ni Daddy. Kasi nawala raw ang mga hazard lahat nito. Tsaka yung signal light. At dito naman guys, kanang bahagi naman yung aking kinakalas. So ito, makita na sa video na kung paano ako kinalas yung caliper. Harap na nga yung ginawa ko dito guys para sureball lang trabaho. So dito guys, mahabang kuskusan na naman to. Ayan, nililinis ko na nga yung pyesa at nakalas ko na rin yan.
So guys, dito pagkatapos ko ang malinisan at ma-free up yung pyesa, agad ko naman itong binuo. At guys, after ko naman mabuhay, agad ko rin naman kinabit dito sa kanang bahagi ng Lancer. At nung alam ko na ngang tapos at sureball na yung trabaho, ay agad ko naman kinabit na yung gulong. At guys, pagtapos ko nga sa dalawang harap, ay dito naman ako lumipat sa likod. So ito yung ginawa ko naman na to siguro mga 2 weeks ago, kaya malinis pa na ng loob nito. So hinanginan ko lang dyan, tas niliha ko lang yung brake shoe tsaka yung drum, tas tsaka ako binalik. So same pa rin ang ginawa ko dun sa kaliwang side naman. Kinalas ko lang din, tapos chinek ko kung may tagas or kung may mga sira na yung brake shoe. So far wala naman kasi bago pa naman. Tapos yan, hangin lang, sabay kabit. Binalik ko na agad. At hinigpitan ko gamit ang snap-on na impact drive natin. So guys, dito naman ay pinalitan ko ang brake fluid niya dahil marumi na. So sinak out ko lang lahat ng brake fluid dyan, and after kung ma-confirm na malinis na, ay tsaka ako naman pinalitan ng bagong brake fluid. So guys, after ko matapos gawin yung preno, ay agad ko naman sinimulan nitong tambucho dahil natanggal lahat ng mga hanger niya. At itong buong exhaust system nito guys is palitin na talaga. May mga kalawang na rin at butas-butas na rin yung ibang part ng tubo. So sinabi na rin namin yun sa may-ari at papapalitan daw niya sa mga magtatambucho. At guys, pagtapos ko nga po pala dito sa tambucho, ay ito namang spark plug ang binalitan ko. Kasi sabi nung may-ari, humahagok daw yung kotse pagka hinaandar niya. So, pinalitan namin ng spark plug, tune up, tas chinek namin yung carburetor. So far, okay naman. Tas ito, magpapalit din tayo ng fuel filter. At yan guys, pagtapos nga nyan, ay ito at gagawin ko na yung fuel filter. So madali lang naman to, 2 clamp lang naman to. Papalitan lang yung fuel filter kasi taon na rin yata yan bago mapalitan. So ito guys, panoorin nyo kung paano ko palitan.
So guys, dito hindi ko na na-videoan kung paano namin ginawa yung mga central lock na ito. Pero ito, tapos na namin gawin yan. Ayan, gumagana na lahat yan. 4 na pinto, bago lahat ng mga gun yan, tsaka yung wiring. So ayan nga yung mga pinagpalitan yan. At ito si daddy, nagagawa lang ng ibang adjustment. So ayan, check ulit after ng adjustments. Ayan guys, gumagana na lahat yan, 4 na pinto. So after nga nyan ay agad naman namin sinimulan itong speedometer cable kasi naputol doon sa ibaba. So ni-replace na lang namin ng bago. Kaya pala naputol yan guys kasi yung dating may-ari ay sinulong niya sa ilog daw to, itinawid niya sa ilog, kaya maraming naging issue yung sasakyan after nung drive nilang yun. At yan guys, after nga namin matapos lahat ng mga gagawin ay ito, kinarwash na namin para afternoon isasoli na namin sa may-ari. So pasensya kayo guys kung medyo magulo kasi hindi ako naghahawak ng camera niyan eh. So yan, kinakarwash na namin, kinakikinis na namin para may pakonsuelo kay customer. At guys, pagtapos nga yan ay agad na rin namin pinatuyo. Yun lang guys, thanks for watching. Please like, share, and subscribe.